Naranasan niyo na bang bangungutin? Yung tipong akala mo, totoo ang nangyayari sa'yo. Ito ang kwentong takutan ko. Ako si Marco, 23 years old. Bata pa lamang ako'y ulila na. Kaya nagsumikap ako para mabuhay sa mundong ito. Hanggang sa pinasok ko ang negosyong hindi legal. Hindi ito pagtutulak ng droga, kundi ang pagbebenta ng karne ng mga aso. Mamimili ako ng aso at depende sa mga umuorder sa akin, karamihan ay mga taga-probinsya. Minsan malakas, minsan matumal. Hindi ko na mabilang kung ilang aso na ang nakatay ko na i-deliver. Hindi man ako proud sa trabahong ito, ito ang bumuhay sa akin sa mahabang panahon. Hanggang may nangyari sa akin na nakapagbago ng pananaw ko. Sa isang maliit na apartment ako nakatira at may kasama akong si Eman. Naghahati kami sa buwan ng renta at alam niya ang pinagkakakitaan ko. Habang siya ay nagtatrabaho sa isang factory. Isang araw, nagiinuman kami sa bahay kasama ang iba naming tropa at isa na doon si Jiro. Parehas kami ni Jiro ng linya sa katayan ng mga aso, pero mas malakas siyang makabenta kumpara sa akin at parang farewell party na din namin ito sa kanya dahil lilipat na siya sa probinsya. Inuman, asaran, kantsawan. Yung gabing yun, cheers para sa man's best friend. Sabay halakhak ni Jiro. Silang nagpayaman sa akin. Ang dagdag pa nito, medyo naiinggit ako sa kanya dahil halos kasabayan ko lang siyang pumasok sa negosyong ito. Huwag kang mag-alala, Marco, darating ka din doon, ang sabi ni Jiro. Basta, huwag kang titigil sa pagkatay ng mga aso. Ngiti lanong ang binigay ko sa kanya. Nagtapos ang gabi at ako'y nakatulog na lamang sa sala. Doon nagsimula ang bangungot ko. Naglalakad daw ako at patawid ng tulay nang may narinig akong batang sumisigaw na, "May patay! May patay!" Habang itinuturo niya ang ilalim ng tulay. Mamaya-maya pa ay nagtakbuhan na ang mga tao patungo doon. Napakaraming usisero at usisera. Pati tuloy ako ay naging curious kung sino ang nakitang patay sa ilalim ng tulay, kaya tinungo ko ito. Hirap akong makitang nakahandusay na bangkay dahil sa mga tao sa paligid. Picture doon, picture dito. Post sa social media. Nakipagbunuan ako para makalapit. Naririnig ko pa ang sinasabi ng mga tao. Anong nangyari sa kanya? Nalunod ba? Nagpakamatay? Salvage ata kasi. Tignan mo. Sugat-sugat ang katawan at muka. Parang nilapa ng aswang. Nang makalapit ako ay nanigas ang katawan ko. Nalaki ang mata ko. Dahil ang bangkay na nakita ko ay ako. Napaatras ako. Hindi pwedeng maging ako yan. Antito ako. Buhay na buhay. Napatingin ako ulit sa bangkay. Mula sapatos hanggang sa puting damit na suot nito ay eksaktong suot ko. Nagsimula na akong sumigaw. Hindi ako yan. Hindi pwede ito. Hindi pa ako patay. Bangungot lang ito. Nakita ko si Eman na dumating sa pinangyarihan. Papalapit ito sa bangkay. "Eman, hindi ako yan," ang sabi ko sa kanya. Pero pawang wala siyang naririnig at hindi ako nakikita. Nakita ko na lamang siyang napaluha at sinabing, "Marco, anong nangyari?" Hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Bumibigat ang dibdib ko. Nahihirapan akong huminga. Hanggang sa napaluhod na lamang ako at umiyak. Nang nagising ako dahil ginuyugyug na ako ni Eman. "Marco, anong nangyari sa'yo? Umuungol ka. Binabangungot ka ata." Laking pasasalamat ko kay Eman dahil ako'y iniligtas niya sa bangungot. Ilang linggo na ang nakalipas at binaliwala ko na ang bangungot na iyon. Siguro, nakatulog kasi ako ng busog at lasing. Nakalipat na ako ng bahay at sa pagkakataong ito, ako na lamang mag-isa. Medyo nakaipon na din ako kasi dahil sa dumarami na ang umuorder sa akin ng karne ng aso. Hanggang isang gabi, ako na naman ay nanaginip. Parehas na parehas tulad nung nakalipas kong bangungot. Pero sa pagkakataong ito, may isang lalaking pamilyarang mukha na naglalakad sa tulay. Nakatayo lamang ako sa likod niya, sa di kalayuan, at inoobserbahan siya. Nang maya-maya pa ay may mga naglalabasan ng mga aso mula sa dilim, hanggang sa napalibutan siya ng mga aso. Halatang takot ang lalaki sa nangyayari, at pawang naghahanap na pwede niyang ipananggalang sa mga aso.
Galit na galit ang mga aso at ang pula ng mga mata. Dahan-dahan silang lumalapit sa lalaki. Sumisigaw ito ng saklolo. Gusto ko nga lang tumulong ngunit hindi ako makagalaw sa pinagkakatayuan ko. Hanggang sa nilusob na siya ng mga aso at pinagkakagat na. Gusto kong ipikit ang mata ko sa nakikita kong karumal-dumal na pag-atake ng mga aso sa lalaki. Ngunit parang nakatahi ang talukab ng mata ko sa pagkadilat. Kitang-kita ko kung paano lapain ng mga aso ang lalaki. Dugdug na siya hanggang sa nahulog siya sa tulay. Nanghihina na ako. Alam kong panaginip lamang ito at pinipilit kong gumalaw at gumising dahil ang mga aso ay nakatingin na sa akin at dahan-dahan na itong papunta sa akin. Bumubula ang bibig nila. May mga bahid pa ng dugo ang muka at katawan nila, gawa ng pagpaslang nila doon sa lalaki. Pigil hining akong pinagmamasdan ng mga galit na mga aso. Nararamdaman kong tumutulo na ang luha ko. Pasugod na sila at handa na akong sunggaban. Nang bigla, ako'y nagising. Parang hinahabol ang hininga ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Dumiretso ako sa kusina at uminom ng tubig. Napaisip ako, ano ang gustong ipahiwatig ng bangungot na iyon? Parang totoo. Kinabukasan, nabalitaan kong namatay daw si Jiro sa kanilang probinsya. Karumal-dumaldam ang pagkamatay nito. Halos gutay-gutay na ang katawan at wasak ang mukha. Parang nilapa daw ng mabangis na hayop. Nanghina ako sa nabalitaan ko dahil ang lalaki na nasa panaginip ko ay si Jiro. Nakita ko ang pagkamatay niya. Pinatay siya ng mga aso. Posible ba na bumalik ang mga asong napatay niya para maghiganti? Hindi ako maniniwalang tao, pero sa nasaksihan ko sa panaginip ko, isa na itong senyales na kailangan ko nang tumigil sa ginagawa ko bago pa mahuli ang lahat. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho na ako sa factory kung saan nagtatrabaho ang kaibigan kong si Eman. Simula noon ay natigil na din ang bangungot ko. Ako si Marco, 24 taong gulang. Lahat ng mga pangalan at lugar na gagamitin ko ay mga gawa ko na lamang para sa seguridad ko. Mandatory sa akin ang pagpunta sa gym na bukod sa magiging matikas ang pangangatawan, ay stress reliever ko na din. Kaya kahit na busy ako, ay gumagawa ako ng paraan para makapag-gym. Madami din akong nakilala sa gym na pinupuntahan ko at naging kaibigan at naging gym daddy. Isa na dito si Ryan, naging matilik na din kaibigan ko. Mas mataba sa akin ito, kaya parang naging kuya na din ang turing niya sa akin. At siya naman ang nakababatang kong kapatid. Mabait, makulit, at playboy itong si Ryan. Madalas sa akin siyang humihingi ng payo at takbuhan kapag may problema. Okay lang sa akin ito dahil wala naman akong kapatid. Minsan, napapagalitan ko ito dahil sa mga pasaway na desisyon sa buhay. Hanggang sa nakilala niya si Maya. Kaka-enroll pa lang nito sa gym, ay panay na ang pa-cute at papurma ni Ryan sa kanya hanggang sa ito ay ligawan na niya. Hindi siya in-entertain nito dahil siya daw ay may kasintahan na at hindi magugustuhan ng kanyang kasintahan kung malalaman na may pumupurma sa kanya. Kaya binalaanan niya na si Ryan na wag na niyang ituloy ang balak at layuan na siya. Mapusigi tong si Ryan. Medyo barat kasi dahil nag-iisang anak lang din siya at bukod doon ay well-off din ang pamilya niya. Ilang beses na akong pinapayuhan na wag nang ituloy ang balak at madami pa namang babae diyan. Ilang linggo na ang nakalipas at hindi na namin napag-uusapan si Maya. Kaya akala ko ay okay na ang lahat at nakapag-move on na siya sa next prospect niya. Lingid sa kaalaman ko ay sikretong nagkikita ang dalawa dahil nahulog na din ang babae sa kanya. Hindi daw maiwan ni Maya ang kanyang kasintahan dahil may pagkabayulente daw ito at may impluensya ang pamilya. Natatakot siya na baka may gawin itong hindi maganda. Dahil sa murang edad ni Ryan, mapusok pa ito at hindi makapagdesisyon ng tama pagdating sa pag-ibig. Kinausap ko Ryan dito, ngulit ngiti lamang ang ginanti niya sa akin at pilit na iniiba ang topic. Ang sabi niya daw kapag in love ka, ay walang imposible. Kaya pinayuhan ko na lang siya na mag-ingat. Isang gabi, late na akong nakapag-gym at naabutan ko si Ryan na dapat paalis na siya ng mga oras na yon. Aantayin na lang daw siya ako dahil may sasabihin daw siya sa akin. Paglipas ng 2 oras, sabay na kaming umuwi. Sasakyan ko ang gamit namin dahil nasa talyer ang sasakyan niya.
Habang binabaybay namin ang kalsada, ay naikwento niya na balak nila ni Maya na mag-out of the country at doon na manirahan hanggang sa humupa na ang galit ng kanyang kasintahan dahil nalaman ng kanyang kasintahan ang tungkol sa kanila. Seryoso ang usapan namin habang nagmamaneho ako nang biglang tumawag sa kanya ang kasintahan ni Maya. Mag-usap daw sila sa isang abandonadong lugar. Sinabi ko sa Ryan na wag nang tumuloy dahil trouble yan. Pero makulit siya at mapilit. Mahal daw niya si Maya at handa na niyang ipaglaban ito. Nakiusap si Ryan na samahan daw ako para kung ano man ang mangyari, andun ako at may witness siya. Hindi man ako sang-ayon, napayagan niya din ako. Pagdating namin sa lugar, napakadilim dito. Puro talahiban at walang ilaw. May 2 kotse na nag-aantay sa amin. Sinabi ko kay Ryan na umatras na lang at mag-usap na lang sila sa maraming tao, pero dahil na din siguro sa ego niya, ay parang wala siyang narinig at itinuloy pa din niya ang pagpunta. Bumaba agad si Ryan ng sasakyan at sinabing maiwan lang daw ako sa kotse. Nakatayo na doon ang lalaking katagpo niya, walang kasama. Mukhang kalmado ang usapan nila sa una. Nang maya-maya pa, naglabasan na ang mga kasama nito galing sa loob ng sasakyan at kitang-kita ko kung paano nila bugbugin si Ryan. Lumabas ako ng kotse para sana ay tulungan siya, ngunit sumigaw ang isang lalaki at tinakot ako na kung ayaw ko daw madamay ay umalis na ako sa lugar. Mga 7 sila noon at nagtutulong-tulong bugbugin si Ryan. Nakatingin lamang ako sa kaibigan ko na nakahandusay na sa kalsada at duguan. "Maawa na kayo sa kanya!" Yun lang ang nasabi ko nang biglang may sumuntok sa akin. Hinawakan ako sa leeg at sinabing huling babala na daw yun dahil ang susunod ay wala na daw akong kawala. Nagmadali akong pumasok sa sasakyan at tinignan ko ulit si Ryan na parang wala nang malay. Dire-diretso akong umuwi. Napakagulo ng utak ko. Pupunta ba ako sa pulis para i-report ang nasaksihan ko? Baka kung ano na ang ginawa nila kay Ryan. Gulong-gulo ako, kinakabahan. Paano kung balikan ako ng mga yun? Ayon kay Ryan, maimpluwensya ang pamilya ng kasintahan ni Maya. Paano kung pader ang kakalabanin ko? Hindi ako makatulog ng maayos ng gabing yun at sinabi ko sa sarili ko na sa umaga ay didiretso ako sa presinto para sabihin sa kanila ang nangyari noong gabing yun. Paalis na ako ng bahay nang may nag-doorbell. Nagtaka ako dahil wala namang bumibisita sa akin, lalo na at 6:00 pa lamang ng umaga. May 3 lalaki na nasa labas. Medyo alanganin pa ako kung lalabasin ko ba at pagbubuksan. Pinuntahan ko sila at bago pa ako makapagsalita ay may inaabot sa aking envelope ang lalaki at sinabing, "Kung natuntun ka namin ng ganito kadali at walang kahirap-hirap, paano na lang ang mga mahal mo sa buhay? Madali ka lang naming itumba, kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang at i-enjoy mo ang pera." Umalis na sila at ako'y nanlalamig at nakatayo pa din kung saan nila ako iniwan. Nag-file ako ng leave sa trabaho ko at hindi lumabas ng bahay ng ilang araw dahil sa nangyari. Sinusubukan kong tawagan si Ryan ngunit nakapatay na ang telepono nito. Naisipan kong umuwi muna ako sa bahay ng mga magulang ko at doon magstay dahil masisiraan ako ng bait kung mananatili pa ako sa bahay ko. Lumipas ang 1 buwan at nagbalik na ulit ako sa trabaho ko at parang walang nangyari. Balik ako sa dating routine ko. Isang araw, bumalik na ulit ako sa gym, umaasang andun si Ryan. Pagdating ko ng gym ay andun ang litrato ni Ryan at may nakatirik na kandila. Tinanong ko ang receptionist, bakit may ganun? Sinabi niyang napas lang daw si Ryan at mukhang salvage daw ang nangyari. Hindi ako makapaniwala. Umuwi ako agad at naiiyak sa nangyari sa kaibigan ko hanggang sa nakatulog ako. Doon na nagsimula ang sunod-sunod kong bangungot.
Iba't ibang senaryo, ngulit andun palagi si Ryan. Hindi siya humihingi ng tulong, bagkus ay sinasaktan niya ako, paulit-ulit. Isang gabi, late na ako lumabas ng gym at walang tao sa parking lot. Nang may narinig akong pamilyar na boses, tinatawag ang pangalan ko. "Kamusta, Marco? Namiss mo ba ako?" Paglingon ko ay nanlaki ang mata ko at nanlambot ang tuhod ko. Si Ryan. Nakatayo si Ryan sa harapan ko. Puro sugat ang mukha, puro dugo. Nakaluwa ang isang mata at basag na basag ang mukha niya. "Ryan, patay ka na!" ang tanging nasabi ko. Bigla niya akong sinugod at sinakal. Napakahigpit nito. "Iniwan mo ko! Binabayaan mo ko! Anong klaseng kaibigan ka?" ang sigaw ni Ryan. Halos hindi na ako makahinga at doon ako nagising. Halos gabi-gabi ito. Inuusig na ang konsensya ko, ngunit wala akong magawa dahil natatakot ako para sa buhay ng mga mahal ko sa buhay. Lagi kong ipinagdarasal si Ryan na sana ay manahimik na ang kanyang kaluluwa at patawarin niya ako. Kung hindi man, ay sana ay tuluyan niya na akong kunin dahil hindi ko na maibabalik ang dati kong buhay. Para na akong nasa impyerno, takot na akong matulog dahil alam kong andon si Ryan na inaantay ako. Patawad, Ryan, sana ay mapatawad mo ko. Kung kamatayan ko ang nais mo para sa ikatatahimik mo, handa na akong sumama sa iyo. Dahil pinabayaan ko silang patayin ka.